Shalom, shalom, shalom. Okay. So, magandang gabi mga kapatid, mga kababayan. Our Catholic daily gospel reading is taken from the Gospel according to St. Matthew, chapter 17, verses 22 to 24. Glory to you, Lord. As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is to be handed over to men, and they will kill him, and he will be raised on the third day." And they were overwhelmed with grief. When they came to Capernaum, the collectors of the temple tax approached Peter and said, "Doesn't your teacher pay the temple tax?" "Yes," he said. When he came into the house, before he had time to speak, Jesus asked him, "What is your opinion, Simon? From whom do the kings of the earth take tolls or census tax? From their subjects or from foreigners?" When he said, "From foreigners," Jesus said to him, "Then the subjects are exempt. But that we may not offend them, go to the sea, drop in a hook, and take the first fish that comes up, open its mouth, and you will find a coin worth twice the temple tax. Give that to them for me and for you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang ebanghelyong ito, mga kapatid, is ang ebanghelyong babasahin bukas, this August 12, 2024. So, ngayon ko na binasa at ibabahagi sapagkat maybe tomorrow be busy. Maaga akong alis. So, ang ebanghelyong ito ay patungkol sa ang unang bahagi is nagsabi ang Panginoon na pupunta siya sa Jerusalem at para siya ay ipagkakanulo, and then they will kill him, papatayin siya, and he will be raised on the third day. And they were overwhelmed with grief. So makikita natin, paulit-ulit ko itong sinasabi, sapagkat ang expectations ng karamihan sa mga Hudyo, even ng mga alagad, since na ang Panginoong Jesucristo ay mula sa angkan ni David ay magpapakita siya ng kanyang kapangyarihan, sapagkat nasaksihan naman ng mga alagad ang ating Panginoong Jesucristo na gumagawa ng himala, bumubuhay ng patay, nagpakain ng 5,000, nagpakain ng 4,000. Yet, sinabi niya na pupunta sa Jerusalem para ipagkanulo at papatayin. So, titingnan natin mga kapatid, nalungkot sila. Kasi yun nga, yung expectations nila is iba yung kanilang pananaw na suppose na gagawin ng Panginoong Jesucristo. Kasi di ba nakapagpadilat sila ng mga bulag, nakapagpalakad sila ng mga lumpo, nakapagpagbuhay sila ng mga patay. So, maaring iniisip nila, hindi man gawin ng Panginoon na maggagamit siya ng kamay na bakal para i-overthrow ang Roman Empire na nakakasakop sa kanila. Ang nasa isip siguro ng mga lagad is gagawin ng Panginoon is gagawin niya yung higit sa ginawa ni Moses sa harapan ng Pharaoh. Di ba nakita natin yung ginawa ni Moses sa harapan ng Pharaoh? Nagpakita siya ng kagilagilalas na himala ng kababalaghan until such time na si
si Faraon ay nag-give up at pinalaya ang bayang Israel. Pinaalis niya ang bayang Israel sa Ehipto. So maybe that is the thinking of the disciples na yun yung gagawin niya. Kaya nga kung maalaala niyo dun sa triumphant entry, going to Jerusalem, makikita natin dun mga kapatid, na noong pumasok siya, yung triumphant entry niya sa Jerusalem, nagsigawan ng mga tao. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. O diba? Tuwang-tuwa sila. Then, all of a sudden, from how many days after na pumasok ang Panginoong Dong Hesukristo sa Jerusalem, yung mga taong nagsisigawan na mabuhay ang hari ng mga Hudyo, pinagpalang dumarating sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Then all of a sudden, noong Biyernes Santo, noong itrial ang Panginoon Jesucristo sa harapan ni Pilato, yung mga tao ding iyon na sumigaw na Hosana sa kaitaasan, pinagpalang dumarating sa ngalan ng Panginoon, ay the same persons who cried out, crucified Him. Crucified Him. Di ba, kung ito kayo na mismo magbasa sa Bible nyo, apat lang naman yung gospel writer. Di ba noong pinapili sila ni every year ay si Pilato ay nagpapalaya ng isang bilanggo. And every year ay kinakailangan pipili ang bayan kung sinong gusto nilang papalayain. Alam nyo ba na pinili nila si Barabbas kasi si Barabbas ay what we call this? Nag-aklas. He tried to fight the Roman Empire. Gumawa siya ng pag-aaklas. Kaya kung nakita nyo, mas pinili siya ng mga tao. Kasi parang sinasabi nila na, weak ka pala eh. Ano kang klaseng hari? Galing ka sa angka ni David. You are son of David. Nagpapadilat ka ng mga bulag. Nagpapakabuhay ka ng mga patay. Nagpapalakad ka ng mga pilay. Nagpapagaling ka ng mga karamdaman. Yet, here you are. Wala kang magawa na sinasaktan ka, binubugbog ka. Ipapako ka pala sa krus. Kaya mas pinili nila si Barabbas. Kasi si Barabbas tried to liberate his people by having a rebellion against the Roman Empire. Di ba mga kapatid? So pinili nila si Barabbas. They were disappointed. Sila yung sumigaw na mabuhay ang hari. Then all of a sudden sila din yung sumigaw na ipako siya sa krus. Di ba yung tinatawag na expectations versus reality? Yan ang sabi mga kapatid. Kasi ang pananaw nila is ganun. The Lord will i-liberate sila by force sa gamit ang kamay na bakal. Pero kung titingnan natin dito sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23, mga kapatid, buksan niyo po sa Bible niyo kung paano ba niya ililigtas yung kanyang bayan. Sabi dito, she will bear a son and you are to name him Jesus because he will save his people from their sins. So he will save his people from their sins. Ito sabi ni Archangel Gabriel to, pinapaliwanag niya kay Saint Joseph sa kanyang dream. Pinapaliwanag ng the angel of the Lord sa verse 20. The angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home, for it is through the Holy Spirit that the child has been conceived in her. She will bear a son, and you shall name him Jesus, because he will save his people from their sins. Hindi niya sinabi dito na he will save his people from the hands of the Romans. Kasi ang primarily na nag-aalipin sa tao ay not necessarily the Romans. But their sins, yung nag-aalipin sa atin
ay ang kasalanan na siyang naging sanhi kung bakit sila naarlipin ng mga Romano. Di ba makikita natin, kung basahin natin yung background ng sa Biblia, every time na nagkakaroon sila ng Wow. Jonas Pilagio Villarin. Good evening po, Kuya. Prex Bats Levet from San Lorenzo Ruiz de Manila. Billian Naga City, Camarines Sur. Oy, Kuya Jonas. Bats 13 ako, 1995. Sa San Carlos Borromeo Faris, Isulan, Sultan Kudarat. Region 12. Pero kasalukuyan nandito ako sa Manila. Pareho ang parokya natin. Ang parokya ko ay San Lorenzo Ruiz din. San Lorenzo Ruiz din, Manila din. Andito ko sa Rizal, sakop ng Diocese ng Antipolo. So, gandang gabi dyan sa Gabicol. Praise the Lord kasi at least andito po kayo. So, mga kapatid, ang pinakita dito sa Matthew 1:21 na ililigtas ng Panginoon ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan, primarily, not from the hands of the Romans. Kasi kung titingnan natin, yung buong Biblia, kung nabasa niyo po yung buong Biblia, makikita natin na from time to time na nagde-deviate sila, lumalabag sila sa covenant nila kay Lord, actually, na aalipin sila ng kanilang mga kaaway. Kaya ang sabi dito, for He shall save His people from their sins. Kapatid. Kaya nga yung tinatawag na expectations versus reality, ang expectations nila is ganun. Maybe they are thinking that the Lord will show a mighty deeds before the Romans during those times. Katulad ng ginawa ni Moses, napilitan tuloy si Paraon na paalisin ang mga Israelita sa Ehipto. So, maybe yung iniisip nila ganun. Pero kung babalikan natin to yung gospel ngayon dito sa Matthew chapter 17, 22 to 27, na nung sinabi ng Panginoon, pupunta siya sa Jerusalem para ipagkanulo at mamatay, ang nangingibabaw sa kanila is yung mamatay lang siya. It seems hindi nila pinansin yung sinabi ng Panginoon na muli siyang mabubuhay after 3 days. Balikan niyo po doon sa Matthew 17:22 mga kapatid. Di ba? Hanggang 23. Di ba nakita niyo na ang na-highlight lang sa kanilang isip is yung mamatay ang Panginoon. Hindi nila pinansin itong sinasabi ng Panginoon. Verse 23, and they will kill him and he will be raised on the 3rd day. And so, ibig sabihin, mamamatay lang siya, ipagkanulong siya, mamamatay siya. Yun lang yung pinansin nila. Pero sinabi ng Panginoon na He will be raised on the 3rd day. They will kill him and He will be raised on the 3rd day. Hindi nila pinansin tong part na to. Ang last dito sa verse 23, sabi niya, and they were overwhelmed with grief. So, ganun yung kalungkutan nila. Ang pinansin lang nila is yung mamatay ang Panginoon. Hindi nila pinansin yung sinabi ng Panginoon na mabubuhay. Most possibly, baka hindi sila naniniwala. Di ba? Makikita natin mga kapatid. Yung tinatawag na expectations versus reality, mga kapatid. Kung bubuksan natin dati ang Biblia natin dito sa Isaiah chapter 59, verse 5, a 55 verse. Isaiah 55 verse 8 to 9. Buksan niyo po sa Bible niyo. Sabi dito, ito yung mga kapatid. Kasi yung expectations nila is different. Magpakita ang Panginoon ng gilas, ng power in front of the Romans. Ito sabi dito, pero ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito yung sabi ng Panginoon.
Expectations versus reality. They failed on their expectations. Ito sinasabi, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. As high as the heavens are above the earth, so high are my ways above your ways, and my thoughts above your thoughts. So you see, ang isipan ninyo ay hindi katulad ng aking isipan. Ang sabi dito mga kapatid, sa Tagalog, basahin natin. Buksan niyo po sa Bible niyo, sa Tagalog. Buksan niyo dyan para at least mas malinaw na. Eto, sa Tagalog, ano sinasabi dito? Isaiah 55 verse 8 and 9, nakita niyo na mga kapatid. Sabi dito sa Tagalog, ang isip ko'y hindi ang, sabi dito, ito ang pagkasalin dito. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisip ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan, hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. So you see, at kung tutuusin mga kapatid, hindi ganun naman talaga na ang Panginoon ay sa hula pa lang. Around mga 700 years BC pa lang, inihula na ni Propeta Isaias kung papaano ang magiging kahinatnan ng Mesiyas, mga kapatid. Buksan niyo po sa Biblia niyo sa Isaiah chapter 53. Makikita niyo po dyan, mga kapatid. Sa Isaiah 53 pa lang, di ba, ang halos lahat ng patungkol sa Panginoong Jesucristo ay inihula na bago pa siya magkatawang tao. Bago pa siya magkatawang tao. Ibig sabihin, bago pa siya naging dumating sa laman. Ibig sabihin, before he became human, he has other nature. Prior pa man siya magkatawang tao or ipapanganak pa lang siya, yung kapanganakan niya, inihula na ang lugar ng kapanganakan niya, inihula na maging yung pagpapakasakit niya, inihula na yung pagsakay niya sa asno, inihula na yung pag-ulos sa kanyang tagiliran, inihula na halos everything na patungkol sa Panginoong Jesucristo ay naihula na. Around 700 years before He came. Ito pa mga kapatid, tingnan nyo ha. Actually, yung first pronouncement ng kanyang pagdating ay doon pa lang sa Genesis, mga kapatid. As a matter of fact, mga kapatid, doon pa lang sa Genesis, di ba, yung tinatawag na proto-evangelium. Sa Genesis chapter 3, verse 15, di ba? Doon pa lang, binanggit na kaagad doon. Maging doon sa Genesis chapter 49, verse 8 to 10, yung inihula kay Huda, binanggit na doon pa yung leon. At kung titingnan natin sa aklat ng Revelation, ang the lion in the tribe of Judah ay ang ating Panginoong Jesucristo. You see, try to imagine, sa Genesis pa lang, inihula na. You see, mga kapatid, sa Genesis chapter 3, verse 15 pa lang, maging yung kanyang kapanganakan, mga kapatid, inihula na. So, before pa man, itong pagpapakasakit ng Panginoon ay nahula na. Sinama ko na lang yung kahit nga yung kanyang kapanganakan ay nahula na. So, ibasahin natin, Isaiah chapter 7 verse 14. Tingnan ninyo kung kanino ito angkop at kanino natupad. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, mga kapatid, buksan niyo po sa Bible niyo. Ang sabi dito, mga kapatid so inisinama natin ito kasi ay na-highlight natin na kung paano ang kanyang pagpapakasakit ay nihula na, much more yung kanyang kapanganakan ay nihula na. Ito sabi dito sa Isaiah chapter 7 verse 14. Dahil dito si Yahweh mismo magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Diba? Then later, itong Emmanuel na ito ay pinaliwanag doon sa
sa New Testament na ang kahulugan ng Emmanuel is God is with us. O, di ba? So yung kapanganakan niya ay inihula na. Yung kapanganakan niya. Much more yung kanyang pagkakasakit ay inihula din. Ito, isinama natin tong kanyang kapanganakan kasi para pinagtitibay natin na hindi naintindihan ng mga Hudyo, ng mga alagad, na ang Panginoong Kristo ay magpapakasakit. Samantala nakahula na yon. Ganon din maging yung kanyang kapanganakan. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi dito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ulitin natin, 9:6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo. Kama mga kapatid, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ayan. So, di ba, inihula na yung kapanganakan ng Panginoon. At alam nyo ba, na pati yung kanyang pagpapakasakit, inihula na. Halos lahat ng gagawin ng Panginoon ay naihula na. Maging yung kanyang pagpapakasakit. So, ang inintindi lang, ang in-highlight lang ng mga alagad sa kanilang isipan is yung mamatay siya, ipagkakanulo siya at mamatay. Hindi nila na-highlight sa kanilang isipan, on the third day, He will be rose again. He will rise again from the dead. Hindi nila na-highlight. Dito sa Isaiah chapter 53, kung babasahin natin ito mga kapatid, challenge ko sa inyo, try nyo basahin, Isaiah chapter 53. Isaiah 53, makikita natin dito na itong 53, Isaiah chapter 53 is patungkol sa suffering servant. At kung titingnan natin, itong suffering servant na ito is pumapatungkol sa ating Panginoong Kristo. So, nung sinabi niya sa kanyang mga alagad na pupunta siya sa Jerusalem, ipapagkakanulo siya at mamatay, hindi naintindihan ng mga alagad. Masyado silang nalungkot. Hindi nila inintindi yung sinabi ng Panginoon, on the third day, He will rise again. Hindi nila inintindi. Yan. So, kasi ang expectations nila is different sa gusto ng Diyos na mangyari. Kasi mga kapatid, nung nagkasala tayo is, kung titingnan natin, nung nagkasala ang tao dun sa proto-evangelium, in-announce na yung pagliligtas ng Panginoon. Then, kung makita natin doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, kung babasahin nyo dyan sa Biblia nyo, sabi doon ni Sacerdote Eli, unknowingly he is prophesying, ang sabi doon, nakausap niya si Samuel na propeta, ang batang Samuel, sabi niya, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, ay maaring mamamagitan sa kanila ang Diyos. Ngunit, kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang maaring mamamagitan? Sino? Sino magiging karapat-dapat? Sinong tao magiging karapat-dapat? Walang magiging karapat-dapat. Kaya mismo ang Diyos ang nag-initiate. Siya na mismo naggumawa ng action. Kaya nga yung proto-evangelium, in-announce nila yung salvation. Yung patungkol sa binhi. Ang binhi ng babae at ang binhi ng ahas.
Kasi walang magiging karapat-dapat, di ba? Doon pa lang sa Genesis chapter 3, nung nagkasala sila, huwag ninyong kainin yan. Kapag kinain niyo yan, mamatay kayo. They died. Kaya nga sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Papaano gagawin ng Panginoon sa Kristo na magkaroon tayo ng eternal life? Through His offering, through His death on the cross, by shedding His blood for us. Kasi sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 22, Hebrews chapter 9 verse 22, na sinasabi dito sa Hebrews chapter 9 verse 22, buksan niyo po sa Bible niyo, Hebrews chapter 9 verse 22. Sabi dito, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So kung makikita natin na from nung nagkasala sila, from Genesis chapter 6, doon sa Genesis pa lang, nag-uumpisa lang sila mag-alay ng dugo. As a matter of fact, actually, is doon sa Genesis chapter 3 pa lang. Prior sila palayasin ng Diyos sa Garden of Eden, makikita doon yung gesture ni Lord. Ano yun? Pinadamitan sila ni Lord ng balat ng hayop. What does it mean, mga kapatid? Ibig sabihin, nagpatulo ng dugo for them na mapagtakpan yung kanilang kahiyan sa pamagitan ng balat ng hayop. Then makikita natin, unti-unti kung babasahin natin doon, sa Genesis chapter 22, di ba? Makikita natin doon, si Abraham, inutusan siyang ialay ang kanyang anak na si Isaac. Hindi Ismael ang iaalay, si Isaac. Sabi nito sa Genesis chapter 22, tingnan natin, i-confirm natin, mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible niyo. Huwag lang kayong, tango ng tango baga, katulad ng ginagawa sa iba, na tango lang sila ng tango. Siya nga po, upo lang sila, hindi sila nagbawa sa kanilang ng Bible. Sabi dito mga kapatid, sa Genesis chapter 22, di ba itong Genesis chapter 22, sinubok si Abraham. Di ba, dinala niya sa bundok Moriah si Isaac dito sa Genesis chapter 22. Nung akma niya nang papatayin si Isaac para ialay sa Diyos, ay may pinadala ang Diyos na tupa na nakasabit ang sungay sa mga sanga. Then, nag-intervene si Lord, kinausap si Abraham. Then, instead na si Isaac ang kanyang ialay, ay yung tupa ang inialay niya sa Diyos, mga kapatid. So, itong gesture na ito ni Abraham dito sa Genesis chapter 22 is a prefigurement, a typology of what our Lord Jesus Christ will do sa kanyang pagdating. Kaya nga sinabi niya sa kanyang mga alagad, mamatay siya, hindi nila matanggap. Hindi nila maintindihan, hindi nila madalumat, hindi nila maarok. Ano ba itong tagapagligtas natin? Tagapagligtas ba talaga to? Bakit mamamatay? Mamatay lang yung pinakinggan nila. Kaya nga mga kapatid, nung nagkasala ang tao, walang magiging karapat-dapat ang dugo ng hayop. Kung titingnan natin, makikita natin from time to time, naghahandog sila ng dugo ng hayop para sa pansamantalang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. And that is also a typology of prefigurement of what the Lord Jesus Christ will do sa kanyang pagdating. Di ba makita natin doon sa Psalm chapter 49? Basahin natin dito sa Psalm 49, mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible, Psalm 49. Eto, kaya nga sinasabi doon sa Genesis, sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Through Jesus Christ our Lord, sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang dugo. Ayon sinasabi dito sa Genesis, Hebrews chapter 9 verse 22. Sabi dito sa Psalm 49, mga kapatid, verse
7, buksan niyo po. Nakita niyo na. Sabi ito. Verse 7, hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hello, Brother June. Good evening. Sabi dito sa Psalm 49 verse 7, mga kapatid, hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat. So, ulitin natin hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos. So, walang sinuman makatutubos sa kanyang sarili. Dahilan doon sa ating pagkakasala. Kaya na mismo ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para tayo matubos. Isinugo niya. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa sampalataya ka, doon sa gagawin o sa ginawa ng Panginoon na pag-aalay ng kanyang buhay sa kanyang pagtitigis ng kanyang dugo ay mapatawad ang ating mga kasalanan. Romans 6:23 and Romans 5:8. Di ba? Hebrew 9:22, sapagkat walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Kaya nga kung maalaala niyo, di ba, nung Last Supper, that was the feast of the Passover. Di ba? Every year, nagkakaroon sila ng Passover meal. Nagkakatay sila ng tupa, ng hayop. Para yun yung kakainin nila, yung hayop na yun. Then, during that Passover meal din ng mga Hudyo, in-institute ng Panginoong Jesucristo ang Holy Eucharist. That is why hindi na tayo nagkakatay ng hayop katulad ng mga Hudyo to commemorate their Passover. Ang Passover natin is through our Lord Jesus Christ. Ang Passover natin is not anymore the animal, but the Lord Himself. Di ba itong succeeding Sundays natin sa simbahan, sa Catholic Church, mga marinig natin, ang tinatalakay is the whole chapter 6. Kung babasahin natin yung whole chapter 6, makikita natin, sabi ng Panginoon, ang aking laman ay totoong pagkain at ang aking dugo ay totoong inumin. Maliban na kanin niyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, ay walang buhay sa inyo. You see, it was not a coincidence na during the Passover meal, ay nag-institute din ang Panginoong Jesucristo ng kanyang sariling Passover meal. At hindi na ang tupa ang ating kinakain, ang kordero na hayop ang ating kinakain, kundi mismo na ang Panginoong Jesucristo. That is why kung babasahin niyo sa John chapter 1 verse 29, na-recognize siya ni John. Sabi niya, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Di ba? At yan yung inuulit-ulit ng pare sa banal na misa. Pero mo try to imagine kung hindi nag-institute ang Panginoon ng Passover meal. Kung ma-convert tayo sa mga Hudyo, kasi sila yung totoong salvation is from the Jews. Di ba? John chapter 4. Kung ma-convert tayo sa Hudyo, every year, pag-participate tayo sa kanila, para kakain ng tupa, ng kordero. Pero ang kordero natin ngayon ay hindi na yung talagang hayop, kundi ang Panginoong Jesucristo na mismo. John chapter 1 verse 29, behold, sabi ni John, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy. Di ba kaya ang sinasabi na pare ito, happy are those. Ano yun? Sinasabi na, mapalad ang mga taong inanyahan. Happy are those who are invited into His banquet. Wow. You see? Birin mo, hindi na tayo magkakatay ng hayop, kundi ang Panginoong Jesucristo na mismo yung Passover meal natin. Siya yung lamb. At paano nangyayari yun? Na siya yung ating makakain. Di ba? Na-institute niya yung Holy Eucharist on the Last Supper.
at inatasan niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya, do this in remembrance of me. At ang mga Hudyo, every time na mag-set sila ng remembrance nila ng Passover meal, isinasangayon o isinasagawa nila kung ano yung unang gabi ng event ng Passover na nangyari doon sa Egypt. Nagkatay sila ng hayop, naglalagay sila ng tuwalya, nagmamadali, may bitter herb, nilitson yung karne. Hindi babaliin ang buto. Every year nila ginagawa yun. Hindi lang symbolism, hindi lang memorial. Talagang ina-actual nila na ginagawa year to year na magse-celebrate sila ng Passover meal, magkakatay sila ng hayop. Tayo, nagkaroon din tayo ng Passover meal. That from the darkness of sin, we were transferred, we were able to pass over from death to life. Diba, sinasabi doon sa John chapter 5 verse 24. Sama ba yan ito? Ito sinasabi doon sa John chapter 5 verse 24. Sabi niya, verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan, hindi na siya hatulan kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Nagkaroon ng Passover from death to life. Sampalatayanan natin ang Panginoong Kristo. Ano yung sampalatayanan natin sa Panginoong Kristo? Yung kanyang pag-aalay ng kanyang sarili. Kasi walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Hebrews chapter 9 verse 22. Wow! That is why ang pinapartake natin na meal, na Passover meal natin, which is the Holy Eucharist, is not a symbolism. It's not just a symbol. Ang sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Sa konteksto ng mga Hudyo, yung term na do this in remembrance of me is not just to recall what happened long time ago. Pero ang sinasabi ng Panginoon, do this in remembrance of me, katulad nung ginagawa ng mga Hudyo, na kung ano yung ginawa nila nung gabi na yun nang magkaroon ng Passover sa Egypt, sa pamagitan ng dugo na yung dugo ng kordero ay nakapahid sa kanilang hamba at nagkatay sila ng kordero. Kinakain nila during the night, ay yearly, ganun ang ginagawa nila. Isinasangayon nila yung nangyari doon sa Egypt. At nung dumating ang Panginoon Kristo, nag-institute siya ng Passover meal. Hindi na katulad ng mga Hudyo, kundi mismo na ang kanyang sarili, ang kanyang ibinigay. That is why sinasabi ni John sa chapter 1 verse 29, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sagittarius, good evening po kuya. Prex po ako from South Cotabato. Kuya, hindi mo alam, taga South Sipaka ako, malapit sa Santo Niño, South Cotabato. Nag-graduate ako ng Prex sa San Carlos Borromeo Paris, Isulan, Sultan Kudarat noong taong 1995. At dito ako ngayon sa Luzon. Kami ang chair couple ng Prex dito sa parokya namin. And then yung ADAPS namin, yung diocesan level namin ay pinipisil kami na maging vicariate coordinator sa isang bikaryato dito sa Diocese ng Antipolo. Yan, praise the Lord, salamat, kuya. Ayan na. So, mga kapatid, ang Panginoong Kristo during the Passover meal, in-institute niya ang Holy Eucharist. That is why we are not anymore pumapatay ng hayop. Bagkus ang Panginoong Kristo na mismo ang siyang kordero na ating kinakain. Kaya nga basahin niyo yung chapter 6 at saka intindihin niyo napakabigat niyan. Kaya yung mga Hudyo, hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoong Kristo. Sa John chapter 6 verse 66, nung sinabi ng Panginoon, unless you will eat my flesh and drink my blood, there is no life in you.
At sinabi pa niya doon, ang aking laman ay totoong pagkain at ang aking dugo ay totoong inumin. Then, doon sa John chapter 6, verse 66, 666, John chapter 6, verse 66, yan, ma-identify mo kung sino yung mga tao na yan. At mula noon, ay nagsialisan na ang kanyang mga tagasunod sa kanya. Hindi na sumunod sa kanya. Pinigilan ba sila ng Panginoon? No, that is just a metaphorical. That is just a metaphor. That is just a figure of speech. Hindi sila pinigilan ng Panginoon. Then, bumaling siya sa kanyang mga lagad. So, John chapter 6, verse 67, sinabi niya, kayo din ba ay alis? Sabi niya sa kanyang mga lagad. Ano sabi doon? Sagot ni San Pedro sa verse 68, John chapter 6, verse 68. Sabi niya, kanino kami, Panginoon, pupunta? Sa iyo nagmumula ang salita na nagbibigay buhay. Kuya, bawal po ba mag-communion kung live-in lang? Opo, kuya, bawal yun. Makikita natin doon sa 1 Corinthians chapter 11, bawal po yun. Bawal po yun. Kailangan talaga magpakasal. Sa 1 Corinthians chapter 11, sabi dito, kuya, sige, singit natin yan kasi may related pa naman sa topic natin. About sa... ito, sabi dito nga po. Ito si San Pablo na nagsulat nito. Take note kung simbolo lang, take note, makikita nyo na hindi talaga simbolo lang ang tinutukoy ni San Pablo. Sabi dito, si San Pablo is not anymore hindi siya part ng 12 na nag-institute ang Panginoon ng Holy Eucharist ng Last Supper. Sabi dito, sa verse 23, umpisa natin sa 23, kuya. Sapagkat ito ang turo ang tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, pagpasalamat, pinagpira-piraso, iyon at sinabi, ito ang aking katawan ay handog para sa inyo. Hindi sinabi ni St. Paul dito na simbolo. Si St. Paul, hindi siya part ng 12. Hindi niya sinabing simbolo. Sabi niya, ito ang aking katawan ay handog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos magapulang dilampot din niya ang kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gagawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ganun pala yung essence nun. Verse 27, kuya, Sagittarius. Sige. Palitan mo na yung code name mo na Sagittarius, kuya, kasi horoscope yan eh. Sabi rito, part ng superstition yan, labag yan sa ating official teaching. Suggestion ko lang yan, kuya. So verse 27, kuya, sabi niya, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 28, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat, verse 29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So, mabigat yun, kuya. Mabigat. So, yun yung sinasabi yung reminder na kinakailangan, before ka kumain, make sure you are in the state of grace. Yung pinapaliwanag ni Brother Wendell Talibong, ni Father Darwin Gitgano. So kasi lalo lang dadagdagan yung kasalanan mo. So sinasabi ito, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Hindi sinabi ni St. Paul, nagkakasala sa simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon. Hindi niya sinabing ganon. Yan, mga kapatid. So, nasingit lang yan. Pero yung back to tayo dun sa Matthew chapter 17, verse 22, na yun nga, ang Panginoon sa Kristo
ay dumating para magpapakasakit bilang paghahandog para sa ating katubusan. Kaya nga, kung tao ang Panginoong Kristo, hindi siya mako-qualify doon. Kung tao lang siya kung He is just a merely human. Pero, ang hula kasi talagang Diyos siya na nagkatawang tao. John chapter 1, verse 1 to 3. Then verse 14. Kasi kung tao lang siya, hindi siya kailangan magkatawang tao. Tao na nga eh. Ibig sabihin, pag sinabing nagkatawang tao, He has other nature prior He became human. And what is that? He is God. Sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him nothing was created. Then sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ngayon, hindi mo madidenay na ito'y tumutukol sa Panginoong Jesucristo kasi kung babasahin natin sa Hebrews chapter 1 verse 3, ang sinasabi dito, nakikita sa anak ang kalwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. So hindi nila ma-deny kasi may nagdi-deny nung John chapter 1 verse 1 to 3. Ito sinusuportahan doon John chapter 1 verse 1 to 3. Doon sa verse 14, actually, di ba, nakita namin ang kanyang kalulatian. Related dito sa Hebrews chapter 1 verse 3. Kaya nga, kung tao lang ang Panginoong Kristo, yung dugo na kanyang iaalay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ay walang magiging saysay. Hindi ka matutubos. Yung kiniklaim ninyo na verse, Acts 20:28, kung ang Kristo ninyo ay tao lang, ay ang kanyang dugo walang saysay. Kasi hindi siya doon makakwalify sa 1 Samuel chapter 2 verse 25 and then sa Psalm 49 verse 7 to 8. Walang sinumang makatutubos ng kanyang sarili. So kung taong Panginoong Jesucristo, even Himself, hindi niya matutubos yung kanyang sarili. So, kung taong Panginoong Jesucristo, ang pagkakilala niyo sa Panginoong Jesucristo, a merely human and not God, yung merely human lang ang pagkakilala niyo sa Panginoong Jesucristo at hindi niyo kinikilala yung kanyang pagka-Diyos, then incomplete yung pagkakilala niyo sa incomplete, mga kapatid. Hindi kompleto. Kasi tayo sa Catholic Church, we recognize the Lord yung kanyang humanity at sa kanyang divinity. Di ba? Yun yung sinasabi Hebrews 1:3. John chapter 1 verse 1 to 3, basahin nyo ng buo. Huwag kayong papayag na ministro nyo lang o pastor nyo lang magbabasa para sa inyo. Then basahin mo itong Hebrews chapter 1 verse 3. Total, hindi naman nila nakikita na nandyan ka sa bahay, nagbabasa ka ng Bible. Linaw dito. Dito kung ano, sabi niyo, ulitin natin verse 3, Hebrews 1 verse 3, nakikita sa anak ang kalulatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya nag-iingat sa sansinukob sa pagitan ng kanyang makapangyarihan sa salita, pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya umupo sa kanan ng mga kapangyarihan doon sa langit. So you see, dito sa John chapter 1 verse 14, ang kanyang galik atos. Ito yun, basahin natin. John chapter 1 verse 14. Basahin nyo, mga kapatid. Wala, hindi naman nakikita ng ministro nyo na nagbabasa kayo ng Bible. Walang nyo nasabihin. Sabi rito naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nanirahan. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin, ang salita ba makikita? Yung salita, nakikita niyo ba na ang salita lumalabas sa bibig ko? Makikita? Di ba hindi? Pero dito, sabi dito sa verse 14, nakita namin ang kalwalti, ang tunay na sa Kanya, bilang kaisa-isang anak ng Ama, siya ay puspos ng kagandahang loob ng katotohanan. See? Then, Hebrews 1:3, ano sinasabi? Sabi, balikan natin, ulitin natin, nakikita sa anak ang kalwalatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya nag-iingat sa sansinukob sa pagitan ng kanyang makapangyarihang salita, pagkatapos siyang
linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumupo sa kanan ang makapangyarihan doon sa langit. Then, dito sa Colossians chapter 2 verse 9, basahin niyo po Colossians chapter 2 verse 9, buksan niyo po sa Bible niyo. Mabilisan. Okay, Colossians chapter 2 verse 9. Sabi rito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos, mga kapatid, ay na kay Kristo. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo. Sa kanyang pagiging tao. So, actually dito sa salin ng medyo luma-luma na MVV, magandang balita Biblia din yung kung binasa ko. Pero dito sa medyo luma-lumang salin, sabi dito sa Colossians chapter 2 verse 9, makikita nyo yung relationship to John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14, then Hebrews chapter 1 verse 3. Then, Colossians chapter 2 verse 9, sabi dito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y naging tao. So you see, yung divine nature of God, yung full divine nature of God is in the Lord Jesus Christ na kahit siya ay noong nagkatawang tao. So, ibig sabihin, nung nagkatawang tao siya because He has other nature prior to it. Sa atin ba? Ginagamit ba natin? Anong taon ka nagkatawang tao? Di ba ang sinasabi natin, kailan ka ipinanganak? Ganun lang. Hindi sinasabi, kailan ka nagkatawang tao? Pag sinabi mo kasi nagkatawang tao ka, ano ka ba dati? Usak ka ba? Baboy ka ba? Kalabaw? Bago ka maging nagkatawang tao? Unggoy pa ako bago ako maging tao. Bago ako nagkatawang tao. Or serena ako bago ako nagkatawang tao. Hindi ganun mga kapatid. Kaya nga malinaw dun sa 2 John chapter 1 verse 7. Naku po, ito tinitwist din ito ng iba mga kapatid. Sa 2 John chapter 1 verse 7, ang linaw dito, kaya dito sa 2 John chapter 1 verse 7, kapag sabi dito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalin na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Pag sinabing dumating, mga kapatid, ibig sabihin, He has other nature prior He became or dumating bilang tao. Sabi dito sa salin ng lumang magandang balita, sa 2 John 1:7, mga kapatid, ang linaw nito mga kapatid. So, basahin nyo at intindihin. At gamitin yung pinag-aralan sa grammar, mga kapatid. Sa Balarila. Sabi rito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ng magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag, tiknota, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. So you see, naging tao. Prior siya maging tao, He has other nature. Sinasabi doon sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14, maging doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Sabi doon, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Oo, hanggang kamatayan sa cross. Yun yung sinasabi ngayon ng gospel, na mamamatay siya, papunta sa Jerusalem, mamamatay siya. Hindi matanggap-tanggap na mga alagad, nalungkot sila. Hindi, na-highlight lang sa kanila yung mamamatay siya. Hindi nila hin-highlight yung sinabi ng Panginoon na muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. Kaya yung mga nagsasabi na ang Catholic Church ay Antikristo, hindi kami makukwalify. Bakit? Nagpapahayag kami na ang Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. Sa credo pala namin, I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. And born of the Virgin Mary. Yun yung sinabi kanina sa Isaiah chapter 7 verse 14. And then Isaiah chapter 9 verse 6.
Basahin niyo sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ulitin natin, mga kapatid. Eto basahin natin sa Tagalog. Dito. Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid. Buksan niyo po yung Bible niyo, pabilisan. Alam niyo nang sa Baptist Church kami. Kaya magagaling yung mga bata sa Baptist Church kasi mayroon kaming contest, yung Bible hunting at saka Bible scanning, yung Bible hunting at saka Bible scanning yata yan. Yung halimbawa sabihin sa iyo, Isaiah chapter 9 verse 6, tapos paunahan. Kung memorize mo, recite mo. Ikaw mag-recite, tapos meron ding style na babanggitin yung verse, yung word, tapos ikaw magpo-provide ng book, chapter, at saka verse. Ganun yung ginagawa, kaya magagaling yung sa ibang sekta ng magbasa ng Bible. Sa atin, sa Catholic Church, kung minsan naging tamad, hindi natin minimorize yung chronology, kaya ginagano natin, yung may mga guide. Kaya dinidiscourage kayo bumili ng guide, ng Bible na may guide sa side, huwag kayo ganun. Memorize nyo po yung chronology ng Bible, huwag yung dito ka maging dependent. Okay? Sa Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid, singit lang yun. Okay. Nakita nyo na siguro kasi nag-introduction na ako Isaiah chapter 9 verse 6, sabi niya, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamahala sa atin. Sa atin. Hindi sinabi lang dito sa mga Hudyo. Siya ang kahangahangang tagapayo. Siya ang makahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Pag sinabing ang ginagamit, ibig sabihin, it refers to one person kung sino yung pinag-usapan doon sa first line. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki. Siya, yung sanggol, kasi puro kama to siya ang kahangahangang tagapayo, siya ang mamahala sa atin, ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Prinsipe ng kapayapaan. Those titles belong doon sa first line, kung sino yung subject doon sa first line. You see? So very consistent, ibig sabihin ng Panginoon Kristo na siya ay Diyos bago siya nagkatawang tao. He has other nature. Ngayon natuntun natin ang kanyang kalikasan bago siya naging tao, ay Diyos siya. Bakit siya magkatawang tao? Sapagkat walang tao na ang kanyang dugo ay makasasapat para tubusin tayo sa ating kasalanan. Disqualify siya gagamit yung 1 Samuel chapter 2 verse 25 na ang sabi roon, kung ang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaring mamamagitan sa kanila ang Diyos. Ngunit, ang tanong doon, kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang mamamagitan? So kung merely human being lang ang Panginoong Kristo, hindi siya magiging karapat-dapat. Disqualify siya. Disqualify. And then, plus yung Psalm 49 verse 7 to 8. Disqualify pa rin siya doon. So, kung tao lang Panginoon Kristo, ibig sabihin, hindi kayo natubos sa inyong mga kasalanan. Of course, gagamitin nila yung mga kapatid, gagamitin nila sa atin yung 1 Timothy 2.5. Ay, anong sabi dito sa 1 Timothy 2.5? Ang tagapamagitan ay si Jesus. Ito, basahin natin sa Tagalog, mga kapatid, for the sake of, kasi baka may sabihin nila, tinatakasan natin. Dalawa ito, actually, dalawa lang naman to yung ginagamit nila, John 8:40. Pero yung John 8:40, kung matapat ka lang sa sarili mo, mga kapatid, binasa mo yung buong John chapter 8, hindi lang yung verse 40, maintindihan mo doon. Basahin yung buong John chapter 8. Sikreto lang. Huwag niyo pa alam sa ministro, nagbasa kayo ng John chapter 8 na buo.
Then gamitan nyo ng grammar. Kung nag-aral kayo ng college o high school, yung grammar, yung balarila, i-apply nyo. Buksan nyo doon sa John chapter 8. Ano nakalagay doon? Verse 40. Of course, yun yung ginagamit nila. Pero basahin nyo ng buo. Hindi lang yung verse 40. Para maintindihan nyo, mga kapatid. Okay, ito. Sa 1 Timothy 2:5, puntahan natin yung 1 Timothy 2:5. Ito yung ginagamit nila. Ano to? Sabihin nila. Ito mga kapatid lang. Basahin niyo sa Bible yun. 1 Timothy 2:5. Okay? Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Binanggit dito ni St. Paul, tao ang Panginoong Kristo na nag-aalay niya kanyang sarili. Kasi kung hindi nagkatawang tao ang Panginoong Kristo, paano niya may aalay ang kanyang sarili? Para matubos tayo. So, there is a need for Him to be a human. Ngayon, itong 1 Timothy 2:5, si San Pablo po nagsulat nito. Alangan naman pag-ispadahin mo itong 1 Timothy 2:5 sa sinulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, chapter 2, verse 5 to 8. Alangan naman pag-ispadahin mo yon. No, that is not the way how to interpret the scriptures, mga kapatid. Ang pag-interpret ng scripture ay isa sa paraan is yung tinatawag na critical approach method. Then, yung exegetical approach, exegesis. So, alam natin na si San Pablo nagsulat nito. Alangan naman si San Pablo, nagsulat siya sa taga-Pilipos, Diyos ang Panginoon Kristo. Tapos nakalimutan niya, nagsulat dito sa kay Timoteo na tao ang Panginoon Kristo. Hindi ganon. How we can reconcile it? Ang Bible, may unity yan. That is why we considered it as the Word of God because of its unity. Yan sa Dei Verbum ng simbahan natin. Bakit naniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos? Isa yan is because of its unity. Walang kontrahan dyan. Kung meron man sa tingin mo na kontrahan, it is not because of what is written in it, but our or your interpretation, mga kapatid. Ganon lang yun. Hindi ang mangyayari. San Pablo, nakalimutan niya, sinabi niya doon sa Philippians chapter 2, verse 5, Diyos ang Panginoon Kristo. Then, pagdating dito sa Timothy, nakalimutan niya, sinabi niya tao ang Panginoon Kristo. Yes, tao ang Panginoon Kristo kasi nagkatawang tao. Papaano niya may alay ang kanyang sarili? Papaano titigis ang dugo niya para matubos tayo sa ating kasalanan kung hindi siya magkatawang tao? Ngunit sa kanyang pagkakatawang tao, nakita naman natin doon sa Colossians chapter 2 verse 9 na kahit nagkatawang tao siya, taglay-taglay niya pa rin ang buong kalikasan ng pagkadiyos. Maging doon sa Hebrew 1:3. Kaya nga dito sa Titus chapter 2 verse 13. Okay? Sabi dito sa Titus chapter 2 verse 13. Sa Tito mga kapatid, alam niyo kung palasimba kayo, familiar sa inyo ito. Sabi dito sa Titus chapter 2 verse 13, mga kapatid. Kung nagsisimba kayo, marinig niyo kung saan to part, sabi niyo ito. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Mahahayag. Saan yung part na misa yan? Titus 2:13 ha? So Titus chapter 2 verse 13 sabi niya, habang hinihintay natin
Okay? Ang pinagpalang araw na ating inaasahan, period. Ito ang araw na mahahayag ang kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So you see? Alangan naman na nakalimutan ni Saint Paul. Siya pa rin nagsulat nito kay Tito. Okay? Di ba? Sa part ng misa yan, as we await in joyful hope for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. For the kingdom, then sasagot tayo, the kingdom, the power, the glory are yours now and forever. After sa ama namin, di ba? Binipray ng pare yan. As we await in joyful hope, then yung kalwalatian, saan mababasa yun yung related nito? Sa Revelation, chapter 1, verse 7 and 8, mga kapatid. Buksan niyo po, Pahayag chapter 1, verse 7 and 8. Sabi dito, yun. Halos yung second part ng gospel, hindi na natin napuntahan. Dito pa lang, hangahaba na ng natin. Dito sabi dito sa Revelation chapter 1, verse 7 and 8. Okay, related dun sa Titus chapter 2, verse 13. Medyo malayo yung ko mga kapatid kasi maliliit masyado tong Sabi dito, pakatandaan ninyo, tingnan mga kapatid pakatandaan ninyo, darating siyang mga nasa alapaap. Ayan. As we await in joyful hope for the coming of our God, great God and Savior Jesus Christ. Dun sa Titus chapter 2 verse 13, ito na, Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga amen. Verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. At siyang darating. Sino yung darating? Sa verse 7, ang Panginoong Jesucristo. Makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Ibig sabihin, Titus chapter 2 verse 13 na binasa natin, tama yun. Ang tinutukoy ang Panginoong Jesucristo, ang great God and Savior, Jesus Christ, as we await in joyful hope the coming of our great God and Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Kapag kinakanta namin sa Tagalog yun, ito, ganito kami kumakanta. Di ba, ibabasahin ng pare yun, ipipray niya yung Titus chapter 2 verse 13. Sige nga, ibasahin natin. Basahin natin, ulitin natin ito, Titus 2:13. Kapatid, okay. Titus chapter 2 verse 13. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ano yun pagkakanta namin? Sapagkat iba yun. Nakalimutan ko yung tono namin. Ang dami kasi ni version. Sapagkat ayun, kinakanta rin. Sapagkat for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Pero yung Tagalog namin, iba nakalimutan ko tuloy na blanco ako. Seriously mga kapatid. Kung tao lang ang Panginoong Jesucristo, my goodness, hindi ka matutubos ng kanyang dugo. No, thank you na lang. Kung tao ka, Lord, thank you na lang. Yung dugo mo, walang say-say yan. Kung ako tatanungin, no way. Hindi na. Paano ka matutubos? Paano mangyayari yung Acts 20:28? Kaya nga doon si George Lamsa,
ang ginamit niya doon na version na paborito ng isang sekta dito sa Pilipinas or ng ibang sekta. Ang sabi doon is, pakaingatan ninyo ang kawan ng Diyos na ginawa niya kayong mga obispo, o very Catholic, may obispo, upang pangalagaan ang kanyang kawan na bilini ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Ang sabi dito sa Tagalog, sa salin dito sa sa English pala, sa English, ang Acts 20:28, si Lamsa, ginamit niya na Kristo. Pero take note, it is either Kristo, it is already understood na si Kristo ay Diyos. Kaya kung babasahin niyo yung sinulat din ni Lamsa doon sa translation ni Lamsa sa Hebrew 1:8, tama yung sinabi ni George Lamsa. Kaya kung ginamit niya man na Kristo dito sa Acts 20:28, na sa version niya, sa Lamsa translation, na Kristo, wala namang problema. Kasi si Kristo ay understood na Diyos. Ito sabi sa Acts 20:28, mga kapatid. Dito sa New American Bible, tong St. Joseph Edition ng Bible, tingnan natin na, mga kapatid. At maging yung mga expert dito sa atin sa Pilipinas, ang may expert sa grammar ng Hebrew, Aramaic at saka Greek is Pinoy, Laiko, taga-Kapis. At ito yung sinasabi niya. Ito sa Acts chapter 20 verse 28. Sabi rito, keep watch over yourselves and over the whole flock of which the Holy Spirit has appointed you overseers. Ang sabi nga dito sa New American Bible na St. Joseph Edition, this is overseer. Pero sa original na salin is tinatawag na overseer dito is bishops. Actually, ang bishops are overseer naman ng whole diocese, ng whole local community ng isang diocese. Bishop, ang sabi dito, in which you tend the church of God. Church of God ang ginamit dito, not Church of Christ. Church of God. So, yung kay Lamsa, ginamit niya Christ, Church of Christ. There is no problem with it because si Christ ay kinikilala ni George Lamsa na Diyos. There is no problem with it. As a matter of fact, doon sa 1 Timothy 3:15, sinusuportahan itong Acts 20:28 na Church of God. Na sabi niya, if I will be delayed, you must know how to behave in the household of God, which is the pillar and which is the church of the living God, the pillar and bulwark of the truth. Yung sinasabi sa 1 Timothy 3:15. At meron pa doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9. Ang sabi dito, mga kapatid, sabi dito 1 Corinthians chapter 15, verse 9. Sabi dito, for I am the least of the apostles, not fit to be called an apostles, because I persecuted the church of God. So you see, sinusuportahan niya. Itong si Church of God na ito, ay hindi naman ang Ama ang nagkaroon ng church, kundi ang Panginoong Jesucristo. Di ba? So therefore, makukonclude natin na sinusuportahan, nagkakaisang Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lamang tao, kundi nagkatawang tao sa Diyos siya bago sa magkatawang tao. Kaya hindi rin natin pwede paglaban-labanin itong Acts 20:28 at Church of Christ to, Lamsa translation. Pero overwhelmingly, sa other translation is Church of God. Pero of course, it does not refer to MCGI. Ginamit lang nila itong title. Nor the Church of Christ referred to the sect who is existing here in the Philippines also. It is not for them. They just claim it. But it's not referred for them, mga kapatid. So you see? Okay. So makikita natin, mga kapatid, yung consistency ng Scripture.
Kaya nga tayo naniwala ng Biblia ay salita ng Diyos because of its unity. In the same manner, kung i-apply natin yun, naniniwala tayo, bakit tayo naniniwala? Despite na different writers, different time, different place, itong mga nagsulat sa Biblia, yet may tinatawag na harmony ang kanilang isinulat. That is why isa sa katangian ng Biblia na may unity siya, that is why we acknowledge it as the Word of God, because nagpapatunay na may harmony yung Word of God. Ibig sabihin, nagkakaisa yung Word of God. Ibig sabihin na yung author, bakit hindi nagkukontrahan? Sapagkat isa lang ang author, ang Diyos. That is why may harmony, different times, different places, different person, yung ginamit ni Lord, yet may harmony yung kanilang mga sinasabi. Bakit? In the same manner, kung i-apply natin itong Word of God, why we believe the writer, the author of the Bible is God because of its harmony, because of its unity. And then kung i-apply natin to sa mga sektang nagsisilipana ngayon, mga kapatid, kung i-apply natin yung principle natin, why we in the Catholic Church do not believe that this sect and denomination founded by many people, ng different people, why they are not actually come from God because of their disunity. Gets nyo? Kaya sinasabi sa 1 John chapter 4, test every spirit. Kung they are possessing the Spirit of God, they came from God, they're supposed to be united. But the fact that they are not uniting with each other, very clear na hindi sila papasa doon sa 1 John chapter 4. At hindi sila papasa na sasabihin nila na nanggaling sila sa Diyos. Hindi sila papasa, mga kapatid. Because they are disunited, it means they didn't really came from God. They were not sent by God, they were not called by God, but they just proclaimed themselves to be a apostle, a pastor, a sugu, a anghel, appointed son, prophet. Sila-sila lang yun, mga kapatid. Sorry to say, we are not here to malign, but we are just here to say what is really the truth. Yun yung isa sa katangian ng Biblia. That's why we believe that the Bible, the Scripture, is the Word of God because of its unity. At kung i-apply natin yan sa ibang mga sekta, that is why we, in the Catholic Church, we do not believe that they came from God. They just sent by themselves. Hindi pwede yun, nagkulong ka lang sa 3 araw, 3 gabi sa kwarto. Paglabas mo, sugo ka na. Hindi po ganun, mga kapatid. Pag sinugo, wala silang maipapakita na ebidensya. Sino nagsugo? Papaano? Anong paraan? Sino ang magpatutuo? Ang Panginoong Jesucristo nga, tuwing gagawa siya ng mga kabalaghan, may mga witnesses siyang sinasama. Si Santiago, si Juan, si Pedro. Every time may ganun siyang gagawing himala. At mga kahanghangang bagay, nagsasama silang witnesses para may magpapatunay pagdating ng araw. Sila, sino yung magpapatunay? Diba, mga kapatid? So, yun yung sinasabi, mga kapatid, sa Matthew chapter 17, na ang Panginoon Jesucristo ay naparito siya para tayo ay tubusin, mamatay sa Jerusalem, pero pagkatapos ng 3 araw ay muli siya mabuhay. Kaya nga, alam niyo, may isa sa pinaka-strong or very strong na word dito sa Bible, yun sa Romans chapter 10 verse 9, mga kapatid. Parang ito sinasabi dito sa Romans chapter 10, di ba, sa 2 John chapter 2 verse 1-7, kapag marami mga nagkalat na mandaraya sa nibutan, ang mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, or yung sa ibang term, dumating sa laman.
ay mga magdaraya antikristo. Dito sa Romans chapter 10 verse 9, parang almost katunog siya eh. Ito sabi dito mga kapatid. Basahin nyo. Kapag wala naman yung ministro nyo, magbasa kayo ng Bible. Yun yung totoong pagsusuri. Hindi totoong pagsusuri yung sinasabi mo, yung susuri na makikinig ka sa kanila. Tapos sila yung magpapaliwanag ng doctrine ng Catholic Church. No, hindi yun pagsusuri. Makinig ka sa kanila. Then, magtanong ka sa Catholic Church. Okay, pagpalagay natin, ipaliwanag nila yung doctrine ng Catholic Church. Then, dapat pagdating nyo doon, since na Catholic ka, mga magulang mo Catholic Church, mga Catholic, then dapat babalik ka sa Catholic Church sa tanungin mo, tama ba itong sinabi ng napakinggan ko doon? Yun yung totoong pagsusuri. Binabalansi mo. Kung pulis ka, di ba? Umanib ka doon, nakinig ka lang doon sa kanila, tapos umanib ka na kaagad doon without considering the other side. Then, hindi mo na-apply yung pinagtrainingan mo sa pulis. As ako rito say, yung parang kinukuhan ko lang, yung parang ilaw ba? Ting! Parang ganun. Yung pagsusuri, yung kabuuan. Hindi totoong pagsusuri yung sa kabilang side lang. Then, yung kabilang side, hindi mo pakinggan. Hindi mo titingnan yung kabuuan. That is not a real pagsusuri. Oh. Sabi dito sa Romans chapter 10 verse 9 mga kapatid. So mabigat nito If you confess, sabi dito. For if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang Panginoong Jesucristo, pag sinabing Lord, ay dalawang kahulugan nito sa Bible. Ang Lord na isa is sa Hebrew, pinaliwanag na ito ni Brother Dwayne na marunong sa Hebrew at saka sa Greek at sa Aramaic, hindi lang sa language, pati sa grammar, matalino, grabe. Sabi dito sa Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Yung Lord ng title ng Panginoon Kristo ay dalawang kahulugan. Of course, tinawag siya na Lord na as Master. Sa Hebrew daw ito ay, ang tawag dito mga kapatid, pag human master is Adonai. But maliban doon, ang isa sa tinawag sa Panginoon is not just Adonai, but Adonai. Pag sinabing Adonai, this title refers to God alone. So therefore, ang sabi dito, if you confess with your mouth that Jesus Lord is Adonai and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kailan unang nakita itong Adonai na ito doon sa New Testament na binanggit, di ba? Doon sa Luke chapter 1 verse 43. Tingnan natin. Siguro doon tayo magtatapos mga kapatid. Yan. So, ibig sabihin, ganun katindi na, ang sabi dito, you will be saved. Luke chapter 1 verse 43, sabi dito. Verse 42 muna umpisa. Nang pumunta, nang mabalitaan ni, after na binalita ng Anghel Gabriel kay Mama Mary, patungkol kay Elizabeth na 6 na buwan siya, 6 na buwan na siyang buntis, ay pumunta na nagmamadali si Mama Mary doon sa hill country of Judea. Then, nung masalubong siya, sabi niya, when Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth filled with the Holy Spirit, okay, cried out in a loud voice and said, most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Verse 43, mga kapatid. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me?
Yung mother of my Lord dito, yung Lord dito is Adonai, not Adoni, mga kapatid. So sinasabi doon sa Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, sabi niya, you will, ano ba sabi? Basahin natin, balikan na, kalimutan ko na kagad. Romans chapter 10 verse 9. Okay, Romans chapter 10 verse 9. Balikan natin. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So sana mga kapatid, sana tingnan natin yung sinasabi ng Panginoon. Pakinggan natin ng maigi ang sinasabi ng Panginoon. Bakit hindi naintindihan ng mga lagad? Kasi nakapokus lang sila doon sa pupunta ko sa Jerusalem, ipagkakanulo ako at mamamatay. Hindi na nila pinakinggan siguro yung huling part na sinabi ng Panginoon. Doon na lang sila nung sinabi ng Panginoon na mamatay. Para na bumagsak na yung mundo nila. Hindi na nila narinig yung sinabi ng Panginoon. Pagkatapos ng 3 araw, ay muli akong mabubuhay. Nung sinabi ng Panginoon na mamatay siya doon, ay doon lang nagtapos. Hindi na nila tinuloy. Kaya nga, pag magbasa tayo ng Bible, huwag yung paputol-putol. Yes, okay, gumamit tayo ng iba-ibang salin. Pero basahin mo natin yung buong Biblia. Disciple, tayo ay disciple ni Lord. Pag sinabing disciple, learner. Pag learner ka, hindi pwede na yung teacher mo lang may hawak na libro. Pang grade 1 lang yon. Sa grade 1 nga, may mga libro na rin yata eh. Grade 2, di ba? May mga libro na. Di ba? Pag binasa ng teacher doon sa libro, babasahin mo rin doon sa libro mo. Isusundan mo. Nagbabasa ka rin ng libro kahit wala na yung teacher. Kaya nga dinadala ng mga bata yung kanilang libro sa bahay. Hindi pwede na kung ano lang yung sasabihin ng teacher. Hindi rin pwede na kung ano lang yung sasabihin ng pastor mo, yun lang yung basahin mo. Much better na basahin mo yung libro ng buo. Ang Biblia, for us to understand the Bible, we have to understand it in its entirety. Hindi pwede chop-chop, mga kapatid. So maybe that is why na, mga kapatid. Siguro isa pa na ano natin doon. Di ba nung tinanong ang Panginoon Jesucristo dito sa Gospel? Yung very interesting take note nyo may mapapansin kayo dito, maliban kung ano na, sinasara nyo na yung utak nyo. Kung sinasara nyo na yung utak nyo, hindi nyo intindihin. Ito, take note. So, Matthew chapter 17, di ba? 22 to 27. Dito sa huling part, sabi niya, di ba? Nagtanong ang Panginoong Jesucristo, sinisingil sila ng tax, di ba? So, nagtanong siya kay San Pedro, sabi niya, nagtanong siya kay San Pedro na kung kanino ba dapat pagsisingil ng mga tax sa mga foreigner. Basahin nyo. Pero sabi niyang Panginoon dito sa verse 27, but that we may not offend them, go to the sea. Take note mga kapatid, very interesting. Go to the sea, drop a hook, and take the first piece. Yan. Take note Okay. That comes up. Take the first piece that comes up. Open its mouth, and you will find a coin worth twice the temple tax. Gave that to them for me and for you. Agets nyo, mga kapatid? Maliban kung sinasara mo na yung utak mo, hindi mo intindihin. Ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos, sabi doon sa Colossians chapter 2, kahit nagkatawang tao siya, taglay-taglay niya ang katangian ng pagka-Diyos. Ano sabi dito? Pumunta ka sa dagat, ang unang isda na mahuli mo, buksan mo ang bibig at may makukuha kang coins at yun ay ibabayad mo sa tax natin para wala silang masabi. Wow! Paano nalaman ng Panginoon sa Kristo doon? Naglangoy ba sa doon kanina? Nag-iwan ba sa doon ng isda na may coins?
Tapos sasabihin niya kay San Pedro, puntahan mo doon. May nilagay akong isda doon, nilagyan ko ng coins ang bibig. Sinabi ba ng Panginoong Jesucristo yun? Not only in this instance na ganito ang nangyari, mga kapatid. Basahin niyo sa John chapter 1 verse 47 to 48. Eto ha, ano sabi doon sa John chapter 1 verse 47 to 48? Sabi dito, John 1:47 to 48. Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Here is a true Israelite, there is no duplicity in him." Nathanael said to him, "How do you know me, Jesus? How do you know me?" Sabi ni Nathanael. Jesus answered and said to him, "Before Philip called you," Before Philip called you, sabi niya, I saw you under the fig tree. Sabi niya, bago ka tinawag ni Felipe, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Then, verse 49, Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel." Verse 50, Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree?" Hindi naman sinabi ng Panginoon, hula-hula ko lang yan, Philip. Totoo pala, nasa ilalim ka ng fig tree. Hindi sinabi ng Panginoon. Ayan. Okay. Then, doon sa sa Luke chapter 22, mga kapatid. Sa Luke chapter 22, ito pa mga kapatid, yung mga senaryo na mga related na mga senaryo yung kinuha natin, yung kina-quote natin. Na papaano sinugo ng Panginoon si Pedro, San Pedro na mga mingwit na ang unang isda na kanya makuha ay may coins at yun yung ibabayad niya. How the Lord knew it. Sa Luke chapter 22 verse 10. Sa verse 10, sabi dito, inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, lumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang Pampaskwa. Saan po ninyo nais na maganda kami? Tanong nila. Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod, may masasalubong kayong lalaki na may dalang isang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. So, pumunta kayo sa lungsod, may masasalubong kayong tao na may dalang banga. Wow! How the Lord knew it? Paano nalaman ito ng Panginoon? You see? The same scenario, mga kapatid. Then, doon sa John chapter 21 verse 6. Sa John chapter 21 verse 6, ang scenario naman dito is magdamag ng isda sina San Pedro at wala silang nahuli. Then, maaga na noon. Ano ang sabi sa kanila ng Panginoon? Ihagis nyo ang lambat sa gawing kanan. And then, ang hinagis nila ang lambat sa gawing kanan ay nakahuli sila ng isda, mga 153 pieces na halos magkapunit-punit yung kanilang lambat. So, sinasabi lamang, pinapatunay lamang na taglay-taglay ng Panginoon yung katangian ng Diyos. Colossians chapter 2 verse 9, Hebrews chapter 1 verse 3, Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Ibig sabihin, nagpapatunay na tunay nga na despite na nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, taglay-taglay niya pa rin yung katangian ng pagkadiyos. Na kung ano ang ama, gayon din ang anak. Diba? So, andun yung pagiging omniscient ng Panginoon. Pati yung sa John chapter 21 verse 6, John chapter ito last na lang mga kapatid, then mag-end na ako po. Nantok na ako. Dito sa John chapter 21, sa John 21, sabi rito,
Sa pakanin mo ang aking mga to, John 21:15-19. Noong ikatlong beses na tinanong ng Panginoong Kristo si Pedro, sabi niya, Pedro, iniibig mo ba ako? Okay. Sa Matthew 28 John 21 verse 17. Sabi niya, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam po ninyo ang lahat ng bagay. Nag-deny ba ang Panginoong Hesukristo? No, Peter. Don't do that to me. God alone, the Father alone, knew everything. Hindi ko alam ang lahat ng bagay. Diba? Hindi tinanggi ng Panginoong Kristo. Alam mo ang lahat ng bagay na iniibig ko kayo. Hindi tumanggi ang Panginoon. So yun mga kapatid. Nagpapatunay lamang na totoo yung sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9 at saka Hebrew chapter 1 verse 3. So, shalom. Maybe that is by now mga kapatid. Maghapon na po kaming nagpagal para sa gawain ng Panginoon. So, maraming salamat po sa mga nag-like. Sa 813 yung likes And then yung mga consistent na nanood kanina. Or maybe some other na hindi man nag-tap ng screen yet they considered to listen or to listen to our side. Pakinggan tayo. So, naway pagpalain at ingatan, gabay at pagtumbayan ng Panginoon. Sa gabing ito at sa darating na bukas, harapan na naman ng panibagong yugto ng ating buhay. Ingatan tayo, gabay at patnubayan, proteksyonan tayo, kasama ng ating mga mahal sa buhay at ating mga kinabubuhay. Shalom, may God bless us all mga kapatid. Thank you sa lahat. Maging sa natira pang nanonood, sina Milag Ernesto Respetes, Leah Angela, Brother Joseph John, ayan, taga Pasig, Brother John, and then si Joshua Hernandez. So, may God bless us all mga kapatid. May the Lord bless us and keep us. May His face shine upon us and be gracious to us. In Jesus' name, amen. Now, signing off.